Ito naman yung tanong ko kasi, well, feeling ko yun ang nasagot na rin kanina. Naidetalye ba nga ni Marx at saka ni Engels yung ano, kung paano i-handle 'di ba parang ang mangyayari kasi is magkakaroon ng revolution, Aha. si working class is i-overthrow nila Bourgeoisie. si bourgeoisie. Tapos si working class na ang papalit sa role ng work tapos ang power is mapupunta sa working class. Yes. Dinetalye ba ni Marx kung paanong gagawin? Mangyayari yun. Yeah. Like, I Actually, mean, kung paanong ima-manage ng working yeah, class. actually, he did. Kasi yun yung gusto kong ihabol kanina eh. Parang, di ba pinag-usapan natin, yung communism, hindi naman tinatakda talaga ni Marx kung ano exactly yung magiging itsura ng communism. Pero yung socialism, kasi yun yung kayang tanawin ng available evidence nung panahon niya, yun medyo meron siyang mga binigay. Halimbawa, yun nga, yung binabanggit ko kanina, yung experience ng Paris Commune. Yung mga workers ng France, ano kasi to eh, nung time na ini-invade ng Germany yung ng Prussian Kingdom yung France, parang eventually yung pasuko yung France. So umatras sila, yung capital ng France from Paris, pumunta sila sa V, sa letter V. Basta yun, sa kabilang Vienna? Hindi V. Diba? Basta nakalimutan ko na, sorry po. Ayun, parang ang point na dissatisfy yung mga manggagawa at na-realize nila na pagkakataon to para i-overthrow dahil mahina yung ruling class ngayon. Pagkakataon to para i-overthrow yung ruling class. So in-overthrow nila yon, nagbarikada sila sa loob ng Paris for almost 3 months. Tas doon nila pinag-eksperimentuhan yung pagtatatag ng sarili nilang gobyerno. At doon sa ilang mga ilang mga experiences. For example, meron silang leadership doon. Parang kung sino yung nag-elect sila ng mga leaders. Pero ang difference is at any given point pwedeng i-impeach or tanggalin yung mga leaders na yun if they are incompetent or if they prove themselves na hindi worthy of being a leader. That's one thing. Second, yung isang ginawa nila, naman, diba? Ganun, diba? Pero kasi maraming may proseso lang, pero yeah, definitely may process din. Pero yung pangalawa, yung isang ginawa nila is yung sahod ng mga leader nila ay kung ano yung minimum wage ng mga tao, mga manggagawa sa commune. Yun ang point nila. Parang, kung ikaw, leader ka, dapat alam mo yung nararanasan ng mga ordinaryong manggagawa. So, hindi tataas ang sahod mo ng not more than. Ayun, ganito. Ayun, ganun yung ginawa nila. Tapos marami pa. Yung mga factories, di ba, na dating pagmamayari ng mga capitalist, kasi nga, dahil na-overthrow sila, pinamanage siya ng mga manggagawa. So, may manager pa rin. Pero hindi siya capitalist. Hindi siya yung may owner nung ano. Pinag-uusapan ng mga manggagawa, ito yung pabrika natin. Paano natin to gagawin? Paano natin to? Collective yung pamamaraan. And the profits or the gains from that business or that enterprise ay mapupunta doon sa collective. Yes. If I may ask lang, ano nangyari doon sa... It was defeated after 3 months. Kasi nga, yun din naman yung pino-point out ni Marx na parang hindi pwedeng hindi mo pwedeng kunin lang at gamitin yung mga instrumento ng burgesya para sa sarili mo. Ibig sabihin niya doon, parang hindi pwedeng agawin mo lang yung gobyerno or yung power tapos ikaw na yung magpapatakbo ng mga bagay. Hindi ganun. Parang sabi ni Marx, kailangan mong wasakin yung mismong institutions ng burgesya. Kasi kinuha nila yung Paris, pero nandyan pa rin yung armed forces ng monarchy ng France, nandyan pa rin yung mga institutions, at yung mga burgesya na nawalan lang ng economic power, nandyan pa rin naman sila. Parang they still had influence. Parang ganon. So, you cannot just parang replace the bourgeoisie. You have to completely change the system, the structures, etc., etc. So, yun yung aral doon. And sa karanasan, further on, sa mga nag-attempt ng socialist experiment, yun, mula dun sa very rudimentary knowledge, na-try nilang i-apply yun sa experience ng Soviet Union, sa experience ng China, na actually, isang mahabang usapin din. Ngayon, try natin pag-usapan. Sige, go. Ito naman yung tanong ko. Kasi nga, nabanggit mo nga doon na, ayun nga na, wait lang, hindi. Wait lang, na ako? Sige lang. Hindi ngayon nga na, yung ba't nga nag-fail. Tapos, ito nga kasi, knowledge ko kadalasan sa mga nakakasama ko dati na leftist. Pag tinatanong sila, bakit ang Russia
ganito nangyari? Ba't nagka-famine sa Russia after nung revolution? Yeah. Bakit ngayon ang North Korea, bakit sobrang exploitative? Bakit bakit ang China, kahit tawagin mong communist, sobrang hindi naman communistic? Oh yeah, definitely not right now. Ang laging sinasagot sa akin ng mga prof ko, hindi tunay na communism 'yon.